Sandy ay kabilang sa maraming taong abala sa paghahanap buhay sa kanilang bayan. Kilala din siya bilang isang babaeng masipag at matagumpay sa kanyang propesyon bilang isang doktor. Nagmula siya sa pamilyang may pagpapahalaga sa hanap buhay at naniniwalang mahalaga ang bawat oras. Masagana ang kanyang pamilya dahil puno ng kasipagan at lunod sa tagumpay. Ngunit si Sandy ay walang panahon sa mga taong maliliit na nasa kanyang paligid. Wala siyang hangad kundi ang magpayaman at maging tanyag na doktora palang araw. Para sa kanya, ang pagtulong sa kapwa dapat ay may kapalit, kaya't hindi siya gumagamot ng walang bayad. Isang umaga, habang siya ay nagsusuklay, tumingin siya sa salamin at kanyang sinabi, "At bakit naman ako manggagamot ng libre? Sobrang laki ng ginastos namin sa aking pag-aaral bago ako naging doktora." Sabi nga, nilagyan niya ng lipstick ang kanyang labi at muling sinabi, "Isa pa, 10 taon ako naghirap sa aking pag-aaral. Pagkatapos ay manggagamot lamang ako ng libre?" Bahagya siyang natawa sa kanyang sarili. Nilagay niya ang lipstick sa ibabaw ng kanyang tokador at saka lumabas ng kwarto upang pumasok sa ospital na kanyang pinagtatabahuhan. Kinahapunan, habang siya ay pauwi, ay nadaanan niya sa labas ng ospital ang isang dalagang pulubi. Nakaupo ito sa upuan na nasa gilid ng ospital, pagod at mukhang gutom ang mababakas sa mukha ng dalaga. Naglakas loob itong kausapin siya. "Doktora, maaari po ba akong manghingi kahit pambili lamang ito ng tinapay? Kanina pa po kasi ako gutom at pagod sa paglalakad." Malumanay nitong tinig. Napatingin naman si Sandy sa pulubing dalaga at sa halip na maawa dito, ay pagkainis ang nanamdaman niya. "Bakit hindi ka maghanap ng trabaho? Kesa namamalimos ka? Ang bata mo pa at mas marami pang opportunity ang naghihintay sa'yo kung aayusin mo lang ang buhay mo." At tinalikuran ni Sandy ang pulubing dalaga na wala man lang kahit isang kusing na ibinigay dito. Hinatid siya ng tanaw ng pobre pulubi. Habang nangilid ang mga luha nito, naisip niya na maling tao ang kanyang nalapitan. Mabilis na lumipas ang panahon at mabilis ding yumaman si Sandy. Ngunit di niya napapansin ang pagiging bato ng kanyang puso at walang awang damdamin para sa kanyang kapwa. Natupad ang kanyang pangarap na maging isang tanyag na doktora sa kanilang bayan. Dahil sa nakakamit ng tagumpay ay lalo naging mataas at matayog ang tingin ni Sandy sa kanyang sarili at basura na lamang at mga walang kwentang tao ang tingin niya sa mga mahihirap at kapuspalad. Dahil sa kanyang narating at katayuan sa buhay, kung kaya mas naging manhid pa siya lalo at hindi nakakaramdam ng awa para sa iba. Isang araw, noon ay araw ng linggo, abalang nagbabasa ng magazine si Sandy sa kanilang hardin nang biglang dumating ang masugid niyang maliligaw na si Roel. Si Roel ay isang mahusay na pintor at sa katunayan ay mayroon itong maliit na negosyo. Tumayo si Sandy upang pagbuksan ng gate si Roel. "Tuloy ka," matamlay niya sabi sa binata. "Salamat, Sandy." Tugon naman ito. "Sige, maupo ka. Ano may pagdilingkod ko sa'yo?" Biglang kinabahan naman ang binata sa tanong ni Sandy sapagkat masyado naman yata itong formal ang tanong nito. Sandy, para sa'yo nga pala, mga rosas. Pasensya ka na sa nakayanan ko, pero ang mga rosas na yan ay galing dito sa puso ko." "Sige, ilapag mo dyan." Sagot ni Sandy na hindi man lang tinitignan ang kausap dahil patuloy lamang ito sa kanyang pagbabasa. "Sandy, pasensya ka na kung naabala kita, pero naparito ako upang malaman sana kung may pag-asa ba ako sa iyo o wala. Kasi matagal na ako naliligaw sa iyo." At bahagyang napaismit ang dalaga bago sumagot. "Bakit? Napapagod ka na ba?"
Hindi naman. Bahagyang napangiti si Rowel. Sige, bigyan mo ako ng isang dahilan para magustuhan kita. At sagutin mo ang tanong ko kung kaya mo ba akong pantayan o kaya ay mas higitan pa. Namutla si Rowel sa sinabi ni Sandy. Alam mo naman na hindi ko kayang gawin yun. Isa kang kilalang doktor dito sa ating bayan. Samantalang ako, isang hamak na pintor lamang. Kung ganoon, ano pang ginagawa mo dito? Bukas ang pinto. Pwede ka nang umalis. Walang nagawa ang binatang si Rowel kung hindi iwan ang matapobreng dalaga. Nasaktan man siya sa sinabi nito, ngunit kailangan niya itong tanggapin. Samantalang, hindi namamalayan ni Sandy na unti-unti nawawala ang mga kasambahay niya dahil sa magaspang niyang ugali. Ang kanyang mga magulang naman ay halos sabay ng pumanaw at hindi rin siya binayayaan ng kahit isang kapatid. Ang mga kamag-anak naman ay madali na lamang bumisita simula nang nawala ang kanyang mga magulang. Kaya't dalawa na lamang sila ni Nelia na nakatira sa malaking niyang bahay. Si Nelia, ang tangi niyang kasambahay na nagtsatsaga sa kanya. Palibhasa ay kailangan nito ng trabaho para maitustos ang kanyang pamilya. Sa paglipas ng panahon ay mas higit na nalibang si Sandy sa kanyang trabaho sa ospital at kadalasan ay umuuwi siyang pagod kasama ang isang nakakabinging katahimikan. Sapagkat hindi niya binigyan ng pagkakataon ng kanyang sarili na magmahal, takot siya sa pag-ibig dahil ayaw niyang mataasan siya ng lalaki. Sapagkat ang tanging niyang alam ay siya lamang ang masigit na magaling. Nag-asawa na pala si Rowel. Bulong niya sa sarili habang may hawak ng isang baso ng juice. Kung sa bagay, ano bang mapapala ko sa kanya? Baka ako pa ang magpakain sa kanya. Patuloy niya habang kinakausap ang sarili. Iginalay niya ang mga mata sa buong bahay. Ang bahay ay magara, malaki, puno ng mamahaling mga kagamitan, halos kumpleto sa lahat ng kailangan upang mabuhay ng masagana at marangya. Isa na lamang ang kulang, ang mga halakhak na pupuno sana upang magkaroon ito ng buhay, ng saya at upang matawag itong isang tahanan. Samantalang, sumapit ang isang malamig na panahon dahil malapit na ang Kapaskuhan. Biglang nagising si Sandy sa ingay ng mga taong nangangaroling sa labas ng kanyang bahay. Hindi niya namalayan na nakatulog pala siya kanina sa sofa sa tindi ng kanyang pagod. Kaya nainis siya sa ingay ng mga tao sa labas sapagkat ito na sana ang pagkakataon niyang makapagpahinga. Nelia! Paalisin mo nga ang mga nangangaroling na yun sa labas! Sigaw niya kay Nelia. Pero senyorita, hindi ba natin bibigyan ang mga matatandang yun? Katunayan ay nagbigay sila ng sobre dito kahapon. Humihingi sila ng tulong para sa proyekto nilang gagawin para sa ating barangay. Katwiran ni Nelia. At sino may sabi sa'yo na tumanggap ka ng kung ano-anong sobre dito kapag wala ako ha, Nelia? Pinandilatan niya ng mata ito. Alam mong wala akong panahon sa mga ganyan. Sige na. Lumabas ka na at paalisin mo mga yun. Nataranta naman si Nelia at agad nga siyang lumabas. Opo. At sa pag-iisa ni Sandy, sinabi niya sa kanyang sarili. Mga tamad, ayaw magsumikap sa sarili para hindi lagi nang hihingi. Ito ang palagi niyang katwiran sa tuwing may lumalapit sa kanya. Para sa kanya, kung ipinanganak ka mang mahirap, ay kasalanan mo kung sa iyong pagtanda ay mahirap ka pa rin. Ang ibig sabihin ay hindi ka nagsikap upang maiangat ang buhay mo, kaya't walang puwang sa puso niya ang mga mahihirap. Samantala, isang makulimlim na hapon, habang siya ay pauwi sa kanyang bahay, hindi halos makaraan ang kanyang sasakyan sa dami ng mga batang naglalaro malapit sa kanyang gate. Inis na inis si Sandy na bubaba para pagsabihan ang mga bata. Bakit pa kayo dito naglalaro ng bola? Hindi nyo ba alam na daanan ito? Nasaan ang mga magulang ninyo?
at hinahayaan kayong pakalat-kalat sa daan. Galit na sabi ni Sandy sa mga bata. Agad naman lumapit ang dalawang nanay na nasa tindahan nang marinig ang sigaw ng doktora. Kayo ba ang mga magulang ng mga batang ito? Opo, doktora. Pasensya na po kayo at nagkakasiyahan lang ang mga bata. Paghingi nila ng paumanhin. At habang kayo ay nagchichismisan dyan sa may tindahan? Pwede ba? Sinupin nyo nga mga anak nyo at nang hindi kayo nakakaabala. At tinalikuran ni Sandy ang kanyang mga kapitbahay. Akala mo naman kung sino, pero sayang at paganda pa naman. Pero ang maamo niya mukha ay kabaliktaran naman ng kanyang ugali. Inis na sabi ni Susan. Oo nga, sayang, sobrang sungit. Sabi naman ni Marilyn na kasama ni Susan. Ang hindi nila alam ay narinig ni Sandy ang kanilang usapan. Ngunit hindi na niya pinansin pa ang mga ito. Sa halip ay sumakay na lamang siya sa kanyang sasakyan. Pagpasok niya sa bahay ay naupo siya sa sofa at pumikit. Ngunit bumalik sa kanyang alaala ang nangyari kanina sa labas. Ang salitang narinig niya sa kanyang mga kapitbahay ay nasa isip pa rin niya at bahagyang may kumurot sa kanyang puso. Makalipas ang isang buwan ay sumapit ang Kapaskuhan. Ang buong araw niya ay ginugol niya sa mga kaibigan, ngunit pagsapit ng hapon ay kailangan na niyang umuwi. Habang nagmamaneho si Sandy ay napansin niya ang araw na papalubog sa kanluran. Naakit siya sa ganda nito kaya't bumaba siya ng sasakyan upang sandaling pagmasdan ang mapulang araw na ngayon ay unti-unti nang nagtatago. Umakyat siya sa may malaking bato na naroon at dumampi sa kanyang mga braso ang lamig ng hangin. Gabi na naman. Wala si Nelia dahil umuwi sa kanyang pamilya at mag-isa na naman ako sa bahay. Bulong niya sa sarili habang nakatanaw sa malayo. Naisip niyang kahit marami siyang kaibigan, ngunit pagdating ng gabi ay mag-isa pa rin siya at nakadama siya ng kaunting kalungkutan. Pag-uwi niya ng bahay ay dumiretso siya ng kusina. Binuksan niya ang malaking ref dahil bigla siyang nauhaw at nakita niya ang maraming pagkain tulad ng mga prutas at mamahaling chocolates na pinamili pa ni Nelia bago ito umalis. Ngunit wala namang kakain ng mga ito. Mahinang niya na nasabi sa sarili. Umakyat siya sa kwarto at mabilis na nakatulog. Sa kanyang pagtulog ay bigla siyang nanaginip. Isang panaginip na babago sa kanyang buhay. Isang lugar na puno ng mga puting bulaklak, ngunit hindi puno ng mga taong nakikidalamhati dito. Ang kanyang panaginip. At sa libing ay mabibilang lamang sa mga daliri ang mga taong nakiramay. Sa kabila na marangyang libing nito. Biglang nagising si Sandy na pawis kahit malakas ang kanyang aircon. Pakiramdam niya ay siya ang inilibing. Agad siyang bumaba sa kwarto at kumuha ng tubig sa kusina. Matapos uminom ay napaupo siya at tinanong ang kanyang sarili. Bakit ganun? Wala naman akong ginagawang masama sa aking kapwa. Sabi niya sa sarili. Ngunit naisip din niya na wala din naman siyang ginawang mabuti at bumalik sa kanyang alaala ang mga taong tinanggihan niyang tulungan at hindi binigyan ng pagkakataon na hipuin ang manhid niyang puso at siya ay nagpaiyak. Kinabukasan, maagang gumising si Sandy. Ibinukas niya ang lahat ng bintana ng kanyang bahay na matagal nang nakasara lamang upang malayang makapasok ang hangin dito. Ngayon ay magluluto ako ng marami, sabi niya sa sarili. Ilang oras matapos makaluto ay lumabas siya ng bahay at nagpunta siya sa bahay ng kapitbahay niyang si Susan. Hello, magandang tanghali Susan, bati niya. Magandang tanghali po doktora. Bakit? May problema po ba? Nagtatakang tanong nito. Wala naman. Gusto ko lang sana kayong imbitahan na kumain sa bahay. At kung maaari sana,
ay samahan mo ko na tawagin pa ang iba mong kaibigan. At sa kauna-unahang pagkakataon ay sumilay ang mga ngiti sa kanyang labi. Ilang oras pa ang lumipas at napuno ng mga bisita ang hardin ni Sandy. Ngunit sa pagkakataong ito, sila ay ang mga simpleng tao lamang na walang kakayahang magbalik ng mga material na bagay. Sa halip ay malasakit lamang at utang na loob na hindi kayang tumbasan ng kahit na anong kayamanan. Hinayaan ni Sandy na magtatakbo, maglaro at magtawanan ang mga bata sa malawak na hardin. At habang pinagmamasdan niya ang mga bata, pakiramdam niya ay napunan ang kulang sa kanyang buhay. Sa buhay, hindi lamang kayamanan ang maaaring makapagpaligaya sa atin, kundi ang isang wagas sa pag-ibig na ibinibigay natin sa ating kapwa. Huwag nating isara ang ating pintuan ng ating puso para sa iba, sapagkat baka ito pa ang maging dahilan ng paglayo natin sa kaligayahan at kapayapaan ng ating minimithi. Ang bawat tao ay nagkakamali at nadatapa. Ngunit ang mahalaga ay nariyan ang pagkakataon upang makabawi at ituwid ang pagkakamali. Naligaw ka man at nalihis ang landas, subalit hindi pa huli ang lahat upang magbago at itama ang lahat ng pagkakamali sa buhay. Lahat tayo ay dadaan lamang sa mundong ito, kaya gamitin natin ang buhay natin sa mabuti at pagtulong sa kapwa. At dito na nga po nagtatapos sa magandang istoryang ito. Maraming salamat mga kakwentuhan! Huwag niyong kalimutan mag-like at subscribe at pindutin na rin ang notification bell para lagi kayong updated sa ating kwentuhan. Hanggang sa muli, paalam!